Pauwi na ako ng bahay, grabe ang traffic sa Bikutan hanggang Sukat. Habang pauwi ako, parang nagiging mahirap na ang biyahe. Mula Bikutan hanggang Sukat, grabe ang traffic. Karaniwan na itong eksena para sa mga tao na nakatira sa katimugang bahagi ng Metro Manila, kung saan madalas magka-traffic lalo na sa mga oras ng rush hour. Ang traffic sa bahaging ito ay partikular na mahirap, lalo na sa gabi kapag lahat ng tao ay nagmamadaling umuwi galing sa trabaho. Ang makitid na mga kalsada, kasabay ng patuloy na daloy ng mga sasakyan, ay nagdudulot ng matinding pagkaantala. Ang dating maikling biyahe ay pwedeng magtagal ng 1 oras o higit pa, kaya dagdag pa sa stress ng araw. Para sa mga tao na nakatira sa mga lugar tulad ng Parañaque, Las Piñas, o mga mas malalayong lugar sa timog, ang pagbiyahe mula Bikutan hanggang Sukat ay nakakapagod, lalo na tuwing rush hour. Sa katunayan, madaling makarelate ang marami sa mga tao na nakakaramdam ng pagka-frustrate kapag nakulong sa traffic, tinitingnan ng orasan habang dahan-daang lumilipas ang oras, at nararamdaman ang pagod pagkatapos ng buong araw ng trabaho. Ang karanasan ng pag-upo sa traffic, at ang pagtitid sa tila walang katapusang linya ng mga sasakyan, ay parehong pisikal at mental na nakakapagod. Ang mahabang paglalakbay pauwi ay mas lalong nararamdaman na mas mahirap kapag ganyan ang traffic. Maraming tao ang nagbabahagi pa sa social media upang maglabas ng saloobin, kaya ang pahayag na, "Pauwi na ako ng bahay, grabe ang traffic sa Bikutan hanggang Sukat," ay hindi lang nagpapakita ng frustration ng pagkakulong sa traffic kundi pati na rin ng pang-araw-araw na hamon na nararanasan ng mga Pilipino sa pag-commute. Hindi na bago para sa mga tao ang mag-aksaya ng oras sa traffic, na nakakagambala sa kanilang personal na oras, kaya nahihirapan na silang magpahinga at mag-relax kapag nakauwi na sa bahay. Kung umabot ka sa video na ito, huwag kalimutan mag-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video na ito. Salamat po.